Ngayon, nais kong ipakita ito sa screen mo. Ang Iran ay nagbitay ng 3 tao sa publiko. Lahat sila ay inaresto noong malupit na pagsupil ng rehimen laban sa mga nagpoprotesta ilang buwan na ang nakalipas. Tingnan mo itong post na galing sa New York Post. Kasama rito ang 19 anyos na wrestling champion na si Sulaim Hamad na umano'y pinahirapan para umamin sa pakikidigma laban sa Diyos. Binaliwala ng Islamic Republic of Iran ang babala ng Departamento ng Estado ng Estados Unidos na huwag ituloy ang mga bitay. Babala rin ito ni Pangulong Trump nitong mga nakaraang buwan. Ayon sa ulat mula Iran, pinatay ang 3 sa pampublikong pagbigti. Ngayon, tatawagin ko si Jonathan Rui ng GINSA para talakayin ito ng mas malalim. Jonathan, salamat sa oras at pagtulong sa amin sa pagsusuri ng kasong ito. Salamat sa pagtanggap, masaya akong makabalik. Gusto ko munang tanungin kung ano ang mensaheng gustong iparating ng Iran sa pamamagitan ng mga pampublikong bitay na ito. Sa mga lugar kung saan maraming tao ang makakapanood. Cheers! O ibig kong sabihin tiyak, ang balitang ito nakakilakilabot ay sa kasamaang palad, mas lalo pang nakakatakot dahil hindi na ito nakakagulat. Ginagawa ito ng rehimeng Iranian kahit noong panahon ng kapayapaan. Sa tingin ko, sila ang pangalawang pinakamalaking nagpapatupad ng parusang kamatayan sa sarili nilang mamamayan. At kadalasang ginagawa ito sa hayagan at nakakakilabot na paraan. Upang magparating ng mensahe, malinaw na ito ay mga kilos ng rehimen na ginawang pangunahing kaaway ang sarili nilang mamamayan. At naminiwala rin ako na ang insidenteng ito, particular, ay sumasalamin sa mas malaking mensahe ng rehimen na sa digmaang ito, mananalo tayo sa pamamagitan ng pagtitiyaga, pagiging mas marahas kaysa dati. Makikita ito sa mga pagbitay na ito at sa pagpapalit ng rehimen sa mga matataas na opisyal na napatay sa mga airstrike ng Estados Unidos, Emirados at Israel mula nang magsimula ang digmaan. Mula sa pinakamataas na pinuno hanggang mid-level na opisyal, pinalitan sila ng mga taong mas hindi kompetente o hindi ganoon karespetado sa sistemang Iranian. Pero hindi yon ang layunin, kundi ipakita na lalo pang pinagtitibay ng rehimen ng Iran ang kanilang paninindigan sa paglaban. Hindi kami susuko at pahahabain at gagawing mas masakit pa namin ang digmaan ng higit sa kayang tiisin ng aming mga kaaway. Alam natin na ilang buwan nang lumipas mula nang dumami ang protesta at libu-libong tao nagsiksikan sa mga kalsada. Nagkaroon ng usapan tungkol sa mga pagbitay at sinabi ni Pangulong Trump na kinausap niya ang mga opisyal doon at hindi raw ito mangyayari. Ngayon na lumabas na ang mga impormasyong ito, ano kaya ang sagot ni Pangulong Trump? Sa tingin mo ba sasagot siya? Kaya sa tingin ko, alam mo, nasa medyo iba na tayong sitwasyon na yon, lalo na't nagsimula na ang digmaan. Alam mo, sa tingin ko si Pangulong Trump sa ngayon ay maraming prioridad na kailangang pagtuunan ng pansin. Pangunahing layunin ang pagbukas ng kipot ng Hormuz at pagpapahina sa militar na Iran upang mabawasan ang banta sa pandaigdigang transportasyon sa dagat. Alam mo, pero sa tingin ko, ang nakikita natin ngayon tungkol sa panloob na kilos ng Iran ay bahagi ng mas malaking trend. Na hanggang ngayon ay sa malaking bahagi ay pinamumunuan ng mga Israeli. Sinusubukan gamitin ng Israel ang husay nila sa pagkuha ng impormasyon para matukoy at alisin ang mga opisyal ng Iran. At ito ang isa sa mga reaksyon ng rehimen ng Iran. Pero alam mo, ginagamit din ang mga pagbitay na ito bilang paraan para magpadala ng mensahe sa mga mamamayang Iranian. Kami, ang Estados Unidos at Israel, ay sumusuporta sa inyong pagsisikap tapusin ang rehimeng ito. Tulad ng sinabi ni Trump at Netanyahu noon, ang operasyon ng Estados Unidos at Israel ay layong pahinain ang kakayahan ng militar ng Iran na ginagamit para guluhin ang rehiyon at supilin ang sarili nilang mamamayan. Habang unti-unting nawawala ito, umaasa kami na kayong mga Iranian ay mabawi ninyo ang inyong pamahalaan, tulad ng sinabi ni Trump. Asahan nating mas dadami pa ang ganitong protesta dahil ilang linggo na rin nating nakitang maraming tao sa kalsada. Ipinapakita ko ang video na ito para makita mo ang mga larawan mula ilang buwan na ang nakaraan. Dapat nating asahan na muulit ang ganitong eksena sa mga darating na araw, linggo at buwan. Sa tingin ko, tiyak na hindi mawawala ang mga protesta. Ipinakita ng mga mamamayang Iranian na sa kabila ng lahat ng mga kakilakilabot na ginagawa ng rehimen sa bansa, kabilang na ang pagbitay at pamamaril sa kalsada ng libo-libo,
marahil 10,000 mga nagpoprotestang Iranian. Noong simula ng taong ito, alam ng mga mamamayang Iranian na sa huli, ito ay usapin ng kung kailan at hindi kung mangyayari na babagsak ang rehimen. Sa palagay ko, isa sa mga kawili-wiling pangyayari kamakailan ay ang pagkakaroon ng Estados Unidos at Israel ng kalamangan sa impapawid sa kanlurang Iran, lalo na doon sa mga pamunahing urbanong lugar. May kakayahan ng Israel na gumamit ng maliliit na attack drone bilang stand-in para magbantay at alisin ang mga checkpoint ng Basij, ang puwersa ng panloob na seguridad. Ang nakita natin ay lumilihan ang bagong ekwasyon at pinipilit ang rehimen na mag-isip muli. Tulad ng pagmamalupit sa sarili nilang mamamayan, isang bagay na hindi kailanman nalalayo sa kanilang isipan kahit habang nakikipaglaban sila sa isang digmaan sa labas para sa kanilang kaligtasan. Batay sa ating pagkaunawa sa sitwasyon, posible kaya na may makakuha ng patas na paglilitis dun sa Iran. Narinig natin mula sa mga aktivista ng karapatang pantao na pinilit ang mandirigmang ito na umamin na laban siya sa Diyos. Ibig ko sabihin, maraming tanong dito. Posible ba talagang patas ang paglilitis? Siguradong hindi at sinadya ito gaya ng sabi mo. Ang kasalanan laban sa Diyos ay parang teokrasya. Paano nga ba naniniwala ang Islamikong Republika na gumagana ang mga bagay? Kahawig ito ng maraming totalitaryong rehimen tulad ng Unyong Soviet, Nazi Alemanya o China sa kasalukuyan, kung saan ang layunin ay pigilan ng mga tao na magkaroon ng makatarungang paglilitis kahit umasa silang makakamit ang hustisya at makapaghain ng petisyon. Gobyerno, dahil sa lehitimong hinaing ng mga tao, maaaring mawala ang rehimen ng Islamikong Republika at pirmahan ang sarili nitong hatol sa kamatayan. Nakita natin ito sa tugon ng rehimen sa mga protesta noong simula ng taong ito nang lumabas sa kalsada ang mga mamamayang Iranian at nagsabing, gusto namin ng tubig, kuryente at pera na hindi nawawalan ng halaga. Sa halip na pakinggan ang mga hinaing, gumamit ang rehimen ng militar na panunupil at nakamamatay na puwersa para patayin ang mga tao sa kalsada. Mga hinaing, malawak ang kilos protesta sa kalsada. Hindi niya pinakinggan ang hinaing, bagkus gumamit ng puwersa para manatili sa pwesto. Inaresto sila at iniuugnay ang mga mensahe sa kanya. Mas maaga pa, isa na namang banta kay Pangulong Trump at kay Sibak Reis, at syempre, pati na rin sa Israel. Hindi rin natin tiyak kung siya talagang nagsasabi nun, di ba? Pero alam mo, sa tingin ko, gaya ng sinabi ni Pangulong Trump, kaya niya. Si Mujtaba, ang bagong pinakamataas na pinuno, anak ng dating pinuno na si Ali Khamenei, ay maaaring nasugatan. Sa mga airstrike ng Estados Unidos, narinig natin, o mga airstrike ng Israel, narinig natin yon. Sa simula ng digmaan, malawakang lumabas ang ulat na siya ay napatay sa parehong pag-atake na pumatay sa kanyang ama. Pero gaya ng sinabi mo, nandoon siya para maging isang simbolikong tao, isang simbolo, para sa labas ng bansa at mas mahalaga pa, para sa mga mamamayang Iranian. Na ang rehimen ay hindi alis o magpapalambot ng mga pulisiya kahit sa matinding pag-atake. Pero isang bagay na nakikita natin ngayon at nagsimula na bago pa ang digmaan ay ang mga revolusyonaryong gwardiya, ang IRGC. Talaga bang sila ang may kontrol sa lahat? Sa likod ng tabing, kontrolado na nila ang malaking bahagi ng ekonomiya. Bago ang digmaan, sila ang responsable sa pagsupil sa mga mamamayang Iranian at ngayon, sa gitna ng digmaan, ang IRGC ang kumukuha ng kontrol sa bansa. Si Mujtaba, ang bagong pinakamataas na pinuno, ay maaaring tagapagsalita lang ito o ano paman. Bukas, 3 linggo na mula na magsimula ang lahat sa Operation Epic Fury. Kaya ano nga bang iyong babantayan sa mga susunod na oras at araw? Sa tingin ko madalas na itong nasabi pero papalapit na sa mahalagang punto ang mga operasyon at hindi pa nila nararating ang rurok. Marami pa ang kailangang gawin ng Estados Unidos at Israel. Sa palagay ko, dahil sa tagumpay ng mga operasyon nitong mga linggo, matapos wasakin ang depensa sa impapawid at mga misil ng Iran, na yon ay nakatuon tayo sa pagpigil ng kanilang kakayahan sa dagat. Ang layunin ay pigilan silang patuloy na magbanta sa kipot at subukang isara ito kahit na hindi pa nila natatalo ang hukbong dagat ng Estados Unidos sa isang direktang labanan. Naniniwala akong ito ang magiging sentro kahit hindi pa ito ang focus ngayon. Para may deklara ni na Pangulong Trump at punong ministro Netanyahu na tagumpay ang digmaan kahit hindi bumagsak ang rehimen. Kailangan nilang patunayan na matagumpay nilang na-neutralize ang programang nuclear ng Iran.
bukod sa mga lugar na tinamaan noong simula ng digmaan. Sa Hunyo, kakailangan ng mahihirap na desisyon kung paano atakihin ang ilang lihim na underground na lugar sa Iran. Pinag-uusapan ang pagpapadala ng mga US Marine at iba pang puwersa para sa operasyon sa Kipot o Golfo sa Kharg Island. Mahalaga ito, pero ang malaking tanong ay kung kakailanganin ng mga puwersang panlupa para harapin ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran na nasa ilalim ng lupa na hindi tinamaan sa labang ito o noong nakaraang taon. At bago kita pakawalan, isa pang tanong. Narinig namin mula sa mga opisyal ng United Arab Emirates tungkol sa mga drone na pinakawalan ng Iran na lumilipad sa rehiyon. Parehong sitwasyon sa maraming mga estadong Arabe sa Golpo. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Ang katotohanan hindi lang Israel ang binabaril ng Iran, kundi pati na rin ang pagtutok nila sa mga opisyal at operasyon ng Estados Unidos sa mga bansang Arabe sa Golpo. Sa tingin ko, ito ang tumutukoy sa ugat kung paano naiba ang estratehiya ng Iran sa digmaang ito kumpara sa mga naunang labanan nila laban sa Estados Unidos at Israel. Malinaw na nakikita ng Iran ang digmaan bilang laban para sa kaligtasan ng kanilang rehimen at ang mga dating limitasyon tungkol sa lawak ng mga target o kung gaano katagal talaga silang handang lumaban, lahat ng mga limitasyong iyon ay wala na ngayon. Mga Iranian, gusto naming maranasan ng Estados Unidos ang sakit, direkta o hindi direkta. May limitasyon lang ang pinsalang kayang gawin ng Iran sa ating militar. Dahil dito, inaatake nila ang mga mahihinang punto, tinatarget ang determinasyon ng mga kaalyado sa Gulpo na lumaban kahit na nasasakal ang kanilang ekonomiya at kabuhayan. Hindi dapat maliitin ang tulong ng Rusya sa Iran na tumatarget sa opisyal, embahada, konsulado at kakayahan militar ng Estados Unidos na nakabase sa riyon. Inaasahan ko na magpapatuloy ang mga Iranian dito hanggat kaya nila, lalo na dahil kahit na palaging napapabagsak ang kanilang mga misil, ipinakita nila na kung may ilang drone na makalusot, maaari itong magdulot ng labis na pinsala at bahagi ito ng mas malaking layunin ng Iran. Jonathan Rui mula sa Jinsa, salamat sa pag-usap. May nakaligtaan ba kami? Alam kong marami tayong napag-usapan, pero may gusto ka pa bang idagdag bago ka namin pakawalan? Sasabihin ko ang isang issue na lalong nagiging pinagdatalunan sa pagpapatuloy ng digmaan. Tanong kung kakailanganin ng Estados Unidos ang tulong ng mga kasosyo at kaalyado sa buong mundo para tumulong sa laban na ito. Malinaw nating nakita ang tensyon itong mga araw sa pagitan ng Estados Unidos at ilang kaalyado sa Europa at Asia kahit may hindi pagkakasundo kung paano nagsimula ang digmaan. Dahil sa talakayan sa kakayahan ng Iran na palawakin ang labanan at magdulot ng pandaigdigang epekto sa ekonomiya, mahalaga ang pagbubuo ng koalisyon at pamamahala ng mga alyansa. Maganda ang nagawa ng Estados Unidos kasama ang Israel kahit may ilang hindi pagkakasundo, ngunit na yon ay kailangan ng mas malawak na pandaigdigang pagsisikap. Dapat mamuna ang Estados Unidos sa iba't ibang paraan kahit hindi direktang sasali sa labanan ang mga kaalyado at katuwang. Tudo bem, Jonathan. Salamat sa oras na ibinigay ninyo. Lubos kaming nagpapasalamat. Maraming salamat din sa iyo.